view. Tara, samahan nyo ako brownout buong maghapon dito sa Camarines Norte. Imbis na mainis at mainip sa bahay, naisip namin bakit hindi na lang gawing adventure ang walang kuryente. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang tahimik at underrated spot. Dito yan sa The Yellow Gate, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Tara, biyahe tayo. Thank you Lord sa sobrang ganda ng panahon na binigay mo. Isang senyales na may magandang patutunguhan ng plano. Pagdating sa The Yellow Gate, nakausap ko si Kuya, isa sa mga pinagkakatiwalaan na nagbabantay sa lugar. Access na tayo. So ngayon, iwan na lahat yung motor natin dito. Kasi nakalak yung gate. Yung mga nakapasok daw sa loob, ay rapo makalabas. Let's go. Kuya, salamat po! Yun. Pinayagan tayo ni Kuya, guys. Problema kasi dito daw sa mga naliligo dito, pagkakatapos maligo may mga basura hindi dinadala pag uwi. Kinukuha nga daw dun pero iniiwan dito sa dinadaanan. Dapat guys, maging responsable din naman kayo kasi unang-una sa lahat, libre na nga tong lugar. Yung freedom andyan naman kasi nakakaligo tayo kahit may gate siya. Yun na nga may gate na nga siya eh. Trespassing na nga tayo kung tutuusin pero syempre bait pa rin nila Kuya. Kaya sana yun na lang yung bawi natin. Kinukuha natin yung mga basura, nadala din natin, binibit-bit din natin pa uwi. Sa mga hindi nakakaalam, isa itong private property pero pinapayagan pa rin nila ang mga gustong maligo at bumisita. Isang pakiusap lang nila na maging responsable tayo dahil may mga pagkakataon na yung mga basura imbis na iuwi, iniiwan lang sa tabi ng daanan. Libre na nga tayo nakakapasok na bibigyan pa tayo ng chance ma-experience ang ganda ng lugar. Sana suklian na lang natin ang respeto. Gusto yung dala natin, tapos nakabag tayo. May baon lang tayo ng konti. Pwede na yan. Sabi ni Kuya mga 300 meters daw to. Malapit lang naman din pala. Ayun na guys. Alam nyo, minsan iniisip natin na hassle ang brownout pero ngayon parang blessing in disguise siya. Walang TV, walang electric fan, walang signal minsan, pero kapalit, hangin, huni ng ibon, tunog ng agos ng ilog, yung klase ng katahimikan na hindi mo mabibili. Yung mga kasama ko nasa kabilang side ng ilog, kaya tatawid tayo. Medyo thrilling kasi may dala kaming gamit, pero worth it. Pagkatawid mo, bubungad sa'yo yung buong view. What a nice view! Tahimik na ilog, malinaw ang tubig, at puro berde sa paligid. Parang automatic nagre-reset yung isip mo. Te! Hi! Kakebs! Maya-maya kumain na rin kami. Simple lang. Tuyo, ampalaya, sardinas. Walang fancy pero iba ang sarap kapag andito ka sa lugar. Presko ang hangin at ang aliwalas ng paligid. Guys, kain tayo. Meron tayong tuyo. Dala ni Kuya Kebs. Sardinas. Tapos ampalaya. Kain tayo. Kwentuhan, tawanan, konting inuman, mga usapan tungkol sa pangarap, plano sa buhay at sa mga susunod na adventure. Ito yung lugar na masarap isipin na may kalayaan ang buhay. Walang iniisip at may panandali ang pahinga. Sa lugar na ito sa San Lorenzo, may mga spot na parang may kwento. May history na hindi mo man alam ng buo, pero ramdam mo. Mga lugar na dinadayo hindi lang para maligo, kundi para makaramdam ng koneksyon sa kalikasan at sa sarili. Kaya kung may pagkakataon na parang inconvenience ang isang bagay, tulad ng brownout, subukan mong gawing opportunity. Baka yun na pala yung pagkakataon para makalayo sandali, makapagpahinga, maalala ang sarili, makaramdam ng tunay na kalayaan. Yun lang, salamat sa pagsama.